Hello guys, welcome back sa ating review, no? Sa ating bagong vlog. Today guys, ang gusto lang nating i-tackle is about the Fortuner, no? Kasi maraming nagtatanong, no, kung up to now po ba na mas pipiliin ba natin yung Fortuner. But then guys, disclaimer, no, i-compare lang natin tong GLX MT natin sa 2.4 variant, no, ng Fortuner. Kasi buong usapan na guys yung 2.8, no, kasi nga mas higher, and yan, this is a base model ni Mitsubishi. So dun lang natin siya i-compare guys. Anyway, maraming kumukuha ng ng Fortuner. It's because na yung badge niya kasi guys, no, yung Toyota. And number one is, alam naman natin, back in 2006 and around 2007, pag naka-Fortuner ka guys, meron kang fortune, no. So yun lang naman ang ibig sabihin nun, no. Kumbaga back then, no, it's luxury, no. So marami magsasabi niyan hindi yan luxury, but then guys, sa mga ordinary na Pilipino, no, masasabi nating luxury na yan guys. Yung mga kababayan nating OFW, no, yung mga seafarers natin, no, back then mas pinipili nila yung Fortuner kasi nga investment din yun guys, eh. Alam nilang tatagal yung unit nila, no, for many years, no. So hindi masama, no guys, hindi masama na pinili ng ng mga tao yung Fortuner. And then syempre kung itatanong nyo, no, bakit may i-compare sa yan, sa Fortuner yan, eh Montero Sport nga yan. Kasi guys, ito lang naman yung SUV, no. Back then yung parang pinakapang tapat kay kay Fortuner. Parang noon kasi ang nagtatalo lang is Fortuner and Montero Sport, no, lalo yung around 2006 pataas guys, no. But then nauso nga yung SUA, no. Yun ang medyo humatak pababa sa sales ni Montero Sport guys. So ano bang the present time tayo, no, ano bang ikasusulit na itong GLX natin guys when it comes to Fortuner, no, na 2.4 variant, no. Kaya compare natin siya sa manual ni or sabihin na natin sa 80 na din, no. So guys, isa lang masasabi ko, no, one word, no, sulit, no. So mas maraming ikasusulit itong si GLX. Kung may pang cash kayo, no, lalo yung mga hard earned money natin guys, no, lalo yung mga OFW natin, including yung mga seafarers, no. Shoutout po sa mga nasa ibang bansa na nanonood ng vlog natin. Malaking bagay, no, malaking factor guys yung price point, lalo kung cash basis ang bibilin. Kasi ito guys, from 1,568, no, present time 2025 guys, no, kung mapapanood pa to in the future, around last quarter na tayo ng 2025. So ang laki ng difference niya kasi nga ang diskwento nito guys, pag may pang cash ka, laki, kulang 300 guys. Pagpalagay mo ng 260 or 270, malaking bagay yun guys, no. So hindi siya kumbaga hindi siya basta-bastang discount, malaki ang discount, lalo kung nagbabudget kayo guys, kung may iba pa kayong priority like nag-aayos kayo ng bahay or may incoming kayo na pinapagawang bahay, malaking bagay ang 300,000 guys. Or kung hindi lang naman isang car ang pinaprioritize nyo, no, marami naman kasi sa atin na sa isang family maraming gumagamit ng sasakyan. So minsan isang kotse na rin yun halos guys, no. Kung sa second hand 300 makakabili ka na, eh. May Vios ka nang mabibili niyan, Wigo, diba? May mabibili ka na yan guys sa 300k.
So sulit, one word, sulit talaga to. Paano naman yung quality guys? Diyan na naman tayo papasok. Kasi syempre alam naman natin Toyota is Toyota, di ba? Kakambalan yan. Although maraming magko-comment, no, kakambal na talaga niyan guys is yung ating ano, kakambal na niyan is yung ating reliability, no. So talagang kung ang hanap mo is hindi ka kakaba-kaba and ayun, mas gusto mo na ano ka, no, na mataas ang resale value. But then number one is ano, number one talaga is yung marami kang magagawa pa sa ano, sa pera mo, no. So iba pa rin talaga yung ano, no, yung marami ka pang ano, magagawa sa pera mo, no. Lalo kung cash guys, ito I'm talking about cash. So kung gusto mo ng ano, ng talagang quality, then pwede mong hanapin yung ano guys, no? Pwede mong hanapin yung Toyota. So guys, no, kung ang priority mo is quality and resale, better invest ka sa ano, sa Toyota. Kasi hindi ko mapapayayang guys, no, kahit marami silang sinasabi. May mga napapanood kasi akong vlog, no, like kay Sir Autorans, no, na nagkakaproblema yung automatic transmission ni ano guys, ni Fortuner, no. But then guys, hindi pare-parehas ng kaso yan, no. Yung mga isolated lang naman na case na ganyan guys, no. So minsan i-weigh mo na lang din, no, kasi iba-iba yung experience, iba-iba yung experience ng ano guys, no, ng mga tao, no? So kung mahilig kayo sa sabihin na natin, no, mahilig kayo sa Toyota talaga guys, no, fanboy. Ako guys, may Toyota din ako, no. So alam ko yung pakiramdam ng ano, no, yung alam mong matibay yung sasakyan mo guys, no. So may mga ganong factor kasi, no, pag nagkukuha tayo ng sasakyan. So maganda na kung nandun kayo sa market na yun guys, piliin mo na yun, no, guys, yung gusto mo talaga, no. And I would suggest na huwag na kayong lumayo, no, sa option nyo na yun, no. Kung Toyota talaga kayo, di Toyota na guys, diba? Ganun lang naman yun. Kasi ako guys, ano hindi close yung ano natin sa isang option lang guys, no? So marami kasing ano, no, marami pa tayong pagpipilian guys, no? So yun lang naman ang take natin dyan. So when it comes sa ano, when it comes sa pagpili ng sasakyan guys, marami tayong magiging option kung gusto natin ng let's say maka-Toyota ka talaga, no. Mas siguro piliin mo si Toyota, di ba? Kasi nandun ka na sa market na yun guys, So masarap siyang gamitin kung alam mo na parang confident ka, proud ka, no, na Toyota. But I would suggest na kumuha kayo ng Montero Sport if medyo open kayo and maka JDM kayo, di ba? Kung JDM lang talaga ang ano nyo, ang habol, is mas maganda talaga tong ano guys, no. Para sa akin lang, comfort, yung suspension na ito guys, no, malayong malayo doon sa Fortuner. Although iba na yung Fortuner ngayon, marami pa ring comment, no, na kumbaga hindi siya ganun ka ano guys, ka komportable yung ating ano suspension. Kagaya ng lagi kong sinasabi, maraming na-outweigh ng benefits nito yung ano niya, like yung may sinabi sila na nag-SUA nga, tapos mas sirain daw to.
But then guys, no, kung magtitingin kayo ng sa mga group or ano, bibihira to guys, no. Wala nga akong halos nakita na nagreklamo may lemon na ganito guys, or ano. Ang maganda lang kasi sa Montero guys is lalo kung wow, Porsche. Kumbaga nandito ka sa ganitong market, kumbaga ang sarap niyang i-drive dahil nga okay naman sa iyo, 'di ba? Yung ganitong sasakyan. Kung compare mo naman dun sa napilitan ka lang, let's say kumuha ka ng may pera ka nga, no? Tapos nagtipid ka around 600, kumuha ka ng mga second hand na Trailblazer, no? Marami kasi ngayon sa 600 o kaya MIUX na turn. Although maganda yung MIUX guys, no? Maganda talaga siya, no? When it comes to yung kanyang suspension, no? Yun lang yata ang issue doon, pero yung engine niya na 3.0 guys, it will last talaga, no? Yun lang ko doon, take ko, no? Pero kung overall, maganda suspension, malakas yung makina, matipid sa diesel. Ang gandang option nito guys, nitong ating Montero Sport. Oo, compare dyan sa pagpipilian. Ayan. Sa lakas ng engine guys, no? Dito tayo sa medyo masela na part guys. Sa 2.4 lang na disclaimer, no, sa mga Fortuner titos natin dyan. Ang hirap mag-judge dito guys, no, kung ano. Pero out of sa nire-research natin guys, no, hindi lang basta sa numbers, no, sa experience ba ng mga nagdadala nitong sasakyan. Ang masasabi ko guys is malakas talaga to guys, yung tong 4N15 na to. Kumbaga hindi mo siya masasabi na na ay pangit yan, hindi ubra yan sa sa GD, no. Malakas to guys. Kasi habang lalo pag sinagad mo to, no, pinlor, no, na-floor mo yung nito guys, yung gasolina nito. Doon lalo sisibat to guys, no? Pero when it comes to torque tsaka lakas siguro stock to stock, kung sa 2.4 na GD guys, malakas talaga tong Montero guys. Maraming diyan lalo kayo sa channel ni Bionic Man, yung nasa Mindanao guys. Doon yung makikita ang lakas ng Montero guys, no, lalo yung mga naka-dual nito. Mayroon ding malakas na Fortuner pero that's 3.0 guys, kaya nga sabi ko ibahin natin yung usapan pag na 2.8 o yung mga 3.0 ng Toyota. Kasi talagang malakas yun guys, no. Kumpara mo dito, no, sa ating diretso na. Kumbaga i-compare mo dito sa sa ating comparing Montero Sport na 2.4 sa 2.4 engine ng ito ni Monty guys. Iba talaga din yung nito guys, yung sisibat talaga to guys. Papa-automatic lalo manual kasi ikaw nagko-control, no. Kasi yung mga pang racing doon sa Mindanao ginagamit nila to manual. Kita guys, no? Lalo pag pinapalitan pa nila ng turbo to. So kung nandun kayo sa ganong market, better na guys na maganda na ilagay nyo sa option nyo to kung gusto nyo ng medyo racing kayo guys, no. Malakas to guys, itong 2.4 na to. But then kung kamukha ko kayo na lang, no, daily drive nyo, family oriented kayo, no, hindi kayo racing, pwede kayo magano guys, no. Isama nyo to sa mga best option nyo, no, kasi ang ganda niya talagang i-drive guys, as in mas masarap tong i-drive guys kumpara mo sa sa ibang ibang sa mga ibang sasakyan, no, na. Pero guys to siguro kung when it comes to comfort and sarap i-drive guys, parang madikit-dikit to kayo guys medyo dikit to kayo guys kay Everest, no. Siguro dyan walang kukontra kasi talagang komportableng i-drive yung US brand guys, no.
So masarap mag-drive guys, no, kung gusto mo yung dinadrive mo. Like this one, no, hindi lang naman ako, like merong vlogger din, no. It will bring joy, no, sa face mo guys, no. Totoo yun. Masarap siyang i-drive. Kahit ako napapangiti ako guys, kasi siyempre from small car guys, no, tapos tumalon ka na, hindi ka na nag-Innova guys, no. Shoutout sa mga no, naka-Innova, no. Yung mga tito natin naka-Innova dyan. Nagkumpara pa tayo ng Innova, mga sir, no. 2 times actually, no. And yung mga insights natin nandoon. What I mean, no, na in-skip mo si kasi guys, parang nasa in between kasi si no, yung MPV na Innova, parang 'di ba, pambansang family car naman talaga yung Innova guys, wala namang kukontra doon. Pambansang family car, no, tapos malakas, no. Ano pa bang hanapin mo guys sa Innova, 'di ba, 2.8, no. But then meron tayong mga commentary diyan sa ating mga past vlogs guys. So sana mapanood nyo yun, no? Para at least makita nyo yung mga insights natin. Guys, kung nandito pa kayo sa part na to, thank you, no, sa panonood kay Drive RX, no. Hopefully mag-subs po kayo para po any update po kung may pag-uusapan tayo guys. Pampalipas oras na po, pwede nyo pong panoorin yung mga videos natin. Lalo kung mahilig kayong mag drive, no, and talagang ang passion nyo isa no, manual guys, no. Shoutout po sa mga ka-vlogger natin, no, yung mga kuya natin na mga no, nandyan sa Baguio. Marami akong nakita nagbablog dyan guys, no, kahit sa Mindanao and Bicol, no, ng MT. Shoutout po sa inyo. Ingat kayo mga sir, no, sa driving, no, and hopefully makapag tayo, no, may mamit tayo na mga kamonti natin, no, mahilig din sa ganitong topics, no. Para mapag-usapan natin yung mga auto natin sir, no. Baka meron kayong may dadagdag, no, na mga komento. Anyway, guys, no, mabalik tayo, no. Kung nandito kayo sa part na to and talaga nag-iisip kayo, no, critical thinking kayo, Fortuner ba or no brainer guys, kung ang kukunin mo ay Fortuner and Toyota Fanboy ka, no, Toyota Fanboy ka, tapos nakikita mo yung sarili mo na magbebenta ka lang din ng auto in the next 5 years or 6 years, diba? Mabibenta yung guys, no, yung Fortuner, no. No doubt guys, resellable talaga yan, no. And kung nandun kayo sa market na yun guys, kasi kung di naman din 40 yun, yun dun lang, no, medyo mag-iisip-isip tayo guys, no, kung medyo hindi ka rin pala agad-agad magbebenta or ang sarap kasi i-drive ng guys, no. So, yung lagi ko sinasabi, ang sarap i-drive ng mo, yung gusto mo yung kotse, no. Pag di mo kasi gusto, di ba? Parang ka lang napilitan. So ayun guys, no, kung mahilig kayo sa medyo malakas, no, tapos comfort, kung yun ang hanap mo guys, yun ang hanap mo, I'll go with if I were you, I'll go with Montero Sport guys. Kasi yung model na ito guys, since nilabas to, yung 3rd gen, pansinin nyo guys, parang ang ang high tech nya, hindi siya yung design nya, design wise, hindi pa siya nagbabago, no. I think this year dun pa lang siya, or next, no, or 2026, dun pa lang magbabago yung neto guys, no, yung siguro, no, baka boxy na to, no. Tingin ko lang guys, kung mag-aano sila na magpapalit, baka mas boxy na to.
although this design is ano no, parang na future proof to ni ano ni Mitsubishi. Kasi nga naman guys, 'di ba? Hindi halos maluma yung forma nito dahil nga nung inilabas to parang siya na yung pinaka high-tech no. Kumbaga yun ang pinili usually ng ano ng mga consumers ang ganda ng forma nitong Montero na to. Pero kung ano tayo no, fanboy ka talaga ng Toyota guys, hindi kita masisisi no kung talagang kahit ako guys let's say nandun naman, kaya naman ng budget ko. Kung kaya naman ng budget ko talaga at may pang-cash ako no manifesting, bibili ko siguro yung guys no, yung GRS no. Syempre may pang-cash ka naman di ba? O bakit mo titipirin pa yung sarili mo, di ba? Syempre doon ka na sa malakas no. O kung contractor ka guys, naman tayo sa contractor no. Baka mamaya bili mo pa LC guys no. Anyway guys no, may ba tayo LC 200 para sa akin pinaka best na LC no na made no at meron sa Pilipinas guys no. Kung medyo kayo guys, maselan kayo sa sasakyan and talaga namang hilig nyo rin talaga guys no na humawak ng malaki-laki sasakyan guys no. Kumbaga parang ito rin yung passion nyo no, nandun kayo sa ganong option. Piliin nyo to guys no, piliin nyo tong Montero Sport no. Pero kung medyo kayo titos talaga, parang sabi nga ni Kuya Reagan no, Reagan rides no, indestructible daw no. So talagang hindi nagigiba guys no. But then guys, di naman totoo yun no. Lahat naman ng nagwe-wear and tear yan. Pero syempre yun nga yung pinaka-stigma and kakambal ng pangalang Toyota guys no. Piliin mo si Toyota guys kung nandun kayo sa part na yun. Nasabi ko naman yung take ko no, kung marami akong budget bakit ako bibili ng di ba guys, na pipiliin ko yung guys, yung malakas na sasakyan no, and may bebenta ko rin ng mabilis no. Hopefully makatulong tong insights natin no in a small way no, kung namimili ka ng sasakyan mo guys. Congrats po nagko-congrats na po ako agad kasi hindi naman lahat no may kakayahang bumili ng sasakyan no, kahit mapahulugan man po or no, that's kinaklasify naman ng bank yan kung kaya mong bayaran yan no. So congrats po sa inyo, and hopefully po mag-subs po yung mahilig manood ng ganito. And yun lang po ang take natin no sa actually part 2 to no ng Fortuner natin versus no. But then kinompare lang naman natin to si Monty natin sa 2.4 no, kasi malayo na guys yung mga 2.8 no. Kasi na yun kasi si Toyota once may bagong idinagdag ka doon sa idinagdag sa features or tech no, nag-iba yung price point niya what if pa yung CC guys no, yung displacement yung iba, so mas mahal yun guys, di ba? So malayo din naman ang presyo nun dito guys. So that's why I have one word no sa GLX MT. Kung may pang cash kayo, one word lang guys no, sulit talaga to guys no. Kung magdadagdag pa ako ng isang word no, sulit lakas guys. Sulit lakas kasi malakas na ito guys So di ba, kung para ka nang let's say yung mga titos natin na naka-adventure, para ka naka 2.0 na ito no, hindi displacement no, I mean second version ng adventure na pinalakas guys no, kasi nga SUV to no, against AUV and MPVs guys no? So nandun lang naman yung mga options natin no, actually kung medyo mahilig kayo nga sa ganitong auto, hopefully mapili nyo to guys no, itong Montero Sport. Sa bout na to guys no, I think mas maraming points na may papanalo to si Monty, not because ito yung sa atin, because sabi ko nga
when it comes to ano no, sulit tapos yung lakas, I think no, mas okay talaga to si Monty no, comparo with 2.4 no na MT or even 80 no guys no. Maraming ipo-point out pa actually. Medyo bypass na lang natin no. Like sa aircon no. Ito automatic na guys no. Yun yung mga may mga knobs pa yung guys no. So iba-iba kasi yung iba-iba yung ano natin yan guys no. Yung take natin dyan Pero at the end of the day, kung saan yung napili mo na auto, tingin mo best for you no, suitable for your family, sulit yung ano mo. Halika mo na lang. Yung aming guard no, naniningil na. Meron kasi kaming parang royalty dyan na binibigay. Ayun, hopefully makapili kayo guys no ng auto no na magpipit doon sa budget nyo no. And magugustuhan nyo yung auto na talagang ano nyo no, na yung gusto ng family nyo no, actually no, safe and reliable. Yun lang naman guys. And I think end na natin video dito no. So, dito na rin tayo sa lugar namin. And I hope to see you soon on my next vlog guys no. Kung nandito pa kayo, salamat po. And ingat po kayo palagi sa pagdadrive. This is Drive Rex and I'll see you po on my next one.